Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Melissa Personal Vlogs. So, ang video na ito is i-share ko po sa inyo ang handwritten exam bilang applicant ng factory worker, Great Tech Company bound to Taiwan. So, ito po yung mga qualifications para sa mga magpapaline up ng Great Tech Company. And the agency is MIP Agency and Grant Placement Agency. So, dito po sa handwritten exam is ayan, kasali po yan sa initial screening sa lahat ng mga exam. So, yung makapasa sa handwritten exam is yun po yung mga isasalang nila sa employer interview. So, makikita nyo po dito sa video na naka-attach is sobrang dami po ng applicant. So, sinasalang po talaga nila mula sa height, work experience, and sa handwritten exam yun, kailangan natin maipasa lahat yun para sa next process na tayo ng employer interview. So, minsan dito sa handwritten exam is ang dami pong bumabagsak. So, kaya sinishare ko sa mga nangangarap na magpunta sa Taiwan yung handwritten exam ng bawat company. So, sa bawat company po ay iba-iba po yung exam na binibigyan nila. So, ito po yung ibibigay ko sa inyo is for Great Tech Company handwritten exam lamang po. Ang may hawak ng Great Tech Company is MIP Agency and Grant Placement Agency. So, ganyan kadami yung mga isinasalang nila during initial screening and until final interview. So, minsan, isasalang nila ang 500 na applicants, pero ang kunin lang is nasa 50, 60, ganun. So, swertehan lang talaga. And then, pray lang tayo na maipasa natin lahat para tuloy-tuloy na yung application natin. So, ayan, napakadali lang naman puntahan yung dalawang agency na ito. Sa Grant Placement is ang location po is Malate sa Marcelino Street. Sakay lamang po kayo ng LRT, baba kayo ng Pedro Hill Station. Kaunting lakad lang is doon na po yung Grant Placement Agency. And MIP Agency naman is sa Project 8, Quezon City, Metro Manila. So, ayan. So, para sa mga medyo hirap sa exam, pwede nyong piliin yung MIP Agency. Kasi ang MIP Agency is wala silang time limit. Samantalang si Grant Placement Agency is sobrang stricto po nila sa initial screening. So, sa exam pa lang is meron silang time limit sa exam. 25 minutes lamang po yung exam nila. So, ayan. So, marami pong bumabagsak sa exam. So, sana po ay itong video na ito is makatulong sa mga mag-a-apply dito sa Great Tech Company. So, good luck to all aspiring applicants and follow my YouTube channel. Once again, Melissa Personal Vlogs. So, ito yung test 1 ng Great Tech Company. So, meron silang English, multiple choice. So, 1 to 15 po yan. Pero, dalawa lang po yung inilagay ko dito. Kasi, ayan po yung malinaw na nakuha ng aking camera. So, ayan. So, medyo madali lang naman yung English nila. Kasi, meron po tayong pagpipilian. So, dito magagamit yung reading comprehension natin sa English. Intindihin lang ng mabuti. Ayan. 1 to 15 items po yan. Ganyan po, meron po siyang pagpipilian. Tapos, ang pangalawa po nila is comparison test. So, ganyan po yung style ng comparison test para sa mga first timer na hindi pa nag-try ng mag-apply sa Taiwan. Ayan. Kung saan lang dyan yung pare-pareho, kaya tinawag na comparison test. So, kapag pare-pareho, i-mark natin yung 0, and then kung hindi magkapareho, yung letter E at letter B, i-mark po natin yung X. So, may instruction naman po bawat items ng ating exam. So, 1 to 5 po yan. So, ang exam po na ito ay sa Great Tech Company. So, yan. Ang test 3 nila is
Ayan. Di ko alam ang tawag nito. So, may madaming number dyan. Ayan siya, madaming number. Pero binilog-bilugan ko na yan kasi pinili ko yung mga number na tinatanong dito. So, ayun. Sabi niya, how many 6 are there among the numbers above? So, bibilangin mo yung kung ilan lahat yung number na 6 dyan sa number na napakadami na nilagay nila. Yun yung answer. Kaya binilog-bilugan ko po yung mga number na yan. Yan. Ayan po yung test 3 sa Greetek Company. So, 1 to 5 items po yan. Tapos, ang pang-apat is ito na. Ito na yung dito ako lagi nahihirapan sa MDAS at saka arithmetic method na to. Ayan. Ayan. So, hindi ko na nilagay dito yung sagot. Pwede nyo naman pong i-practice, i-solve yan. Ayan po. Meron po silang mga ganyan. 1 to 15 items po yan. So, nahagip lahat ng camera ko yung ganyan na nakalagay sa test paper. Ayan po. 1 to 15. Ayan. Pwede nyong i-screenshot para ma-solve nyo ng sarili nyo. Kasi hindi ko na nilagay yung sagot yun kasi medyo madali naman yung mga nasa taas. Pero kapag may timer kasi siya, naghahalo na yung kaba at saka nginig. Kaya minsan nawawala na sa concentration. Ayan. Kapag sa grand placement po kayong line up, so ang exam po doon ay 25 minutes lamang. Pero kapag sa MIP agency kayo line up, ayun, ang pinakamagandang agency kasi wala po siyang time limit. Ayan. Tapos, 16 to 20s, meron silang ganyan. Pero may multiple choice pa rin. Pero kailangan pa rin mag-solve para makuha yung tamang sagot. Yan. 5 items po yan, pero isa na lang yung nahagip ng camera ko. Kasi nga po, pabilisan lang yung pagpicture ko ng test paper. So, ang mga nandito na isinulat ko is ito yung napicturan ko mismo sa test paper ng Greetek Company sa MIP Agency at saka Grand Placement Agency ang may hawak ng Greetek Company. So, ayan yung exam nila. Dito lang ako nahihirapan sa na to ito kasi magsusolve pa. Ayan. Tapos, meron din logic test. Hindi ko na ilagay dito yung logic test kasi medyo mahaba-haba na. Ayan. Ayan yung mga qualifications na nilagay ko dyan sa una. Saka ang agency. At saka ito yung interview. Kung maipasa na natin yung exam, ayan yung handwritten exam is next na process natin is employer interview. Ayan. Yan dalawang yan, ang employer interview na itinanong sa akin. So, madami po yan. Iba-iba po yung tinatanong. So, yung iba, ang tanong sa kanila is introduce yourself or tell me something about yourself. Para naman sa mga ex-Taiwan is why do you leave your previous job? Minsan, tinatanong nila yun kung bakit hindi ka bumalik sa dati mong company, mga ganun. So, ayan. Smile lang sa final interview at sa kalakasan ng boses and huwag kalimutan mag-eye-to-eye contact sa interviewer. So, ngayon kasi is dalawa na yung process ng interview. Minsan may face-to-face interview at saka minsan may webcam interview. So, parehas lang kahit webcam interview is parang face-to-face pa rin, nakakakaba pa rin. So, relax lang. Pag naisalang na tayo sa interview, samahan natin ng dasal. So, ayan. Ibinigay ko na sa inyo yung buong na exam. So, ayan yung mga laman ng exam. Sana ay makatulong sa lahat ng nag-a-apply sa Taiwan.
Ayan, pinagtiyagaan ko talagang sinulat kahit pangit yung sulat ko para lang ma-share ko sa inyo. So that's all and good luck. Don't forget to follow my YouTube channel, Melissa Personal Vlogs. Ex-Taiwan or former OFW in Taiwan from Sipil Company. So now, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko at journey ko kung paano ako nakarating sa Taiwan upang makatulong sa mga nangangarap na magpunta sa Taiwan. So thank you for watching and God bless to everyone.